Po sa ating lahat mga idol, mga guys. Ayan. Araw po ng Sunday ngayon dahil wala po tayong pasok. Every Sunday. Ayan, matagal na po kung hindi ko na nako-content yung aking garden. Ayan, kung nakikita niyo sa loob. Dito sa kinaupang ko doon sa may side. Ay, mga halaman ni Mrs. yan. So, for today's video mga idol, tingnan po natin yung mga tanim ko ngayon, yung mga napamili ko na mga buto-buto. So ngayon may na tumubo na. So stay tuned na po mga idol, tingnan po natin. Tara, pasyalan po natin yung ating munting taniman ng mga gulay. Natin yung ating mga bagong pananim dito po naman sa may harap ng ating bahay. So ito po yung ating bagong pananim na talong. Ayan, kasi ayan yung nakikitang nakasako dahil nga kinakalkal ng mga manok pagka tinanim mong sa lupa. So kinakalkal po ng mga alagang mga manok. So yan, naisip ko nag-uwi po ako ng mga sakong pinaglagyan ng simento. So yan, dito po tayo ng tanim. Ayan, kung nakikita nyo po may ano siya, merong yung Carabao manure. So kumuha po tayo sa bukid bilang siyang magiging pataba nila. Ayan o. Bali 10 puno na po ito. Pag napapamunga na natin yan, marami na po. And then ito pong kinatatayong kong ito sa tapat lang ng aming bahay dahil nakikigarden po ako doon sa gilid-gilid ng kanilang bahay. So yan yung ating papayaw. Ganito lang pala sila kalaki, hindi lumalaki dito. Pero ayan, nakakakuha na kami dyan. Manamis-namis pagka ganito kalaki yung aming niluluto sa saluyot at saka labong. Ayan, dito may katuray ako. Ayan, wala pa nga lang siyang bulaklak kasi tinanim ko lang nito. Ito yung mga katuray, saka yung mga gabi yung gabing pangsigang, yung malapot, pampalapot. Ito naman yung native na spinach. Mas napakasarap nito sa munggo. Yun yung aking isa pang papaya na dwarf. Yan, tira-tira lang ng mga manok kaya nilipat ko dyan. Ito na naman po yung ating ampalaya. Ito yung ating dwarf. Yan, may bulaklak na po siya mga guys. Idol, ayan isang ano pa lang siya. Ang taas nga 1 meter pa lang. So ayan ang bonsai na papaya. Bunga na siya. Ang ganda ng sili. Sana wag lang gamin. Ano to, green pepper. Ito yung ating patola na pausbong na sila. Yan. Yan, lagyan natin ng cover kasi nga tinutukan ng mga manok. Sayang. Ayan, kahit po konting lupa yan, makakapagtanim-tanim na yan. May talong din tayo dito sa gilid ng daanan. Ayan. Dito naman po ito, dito talaga sa tapat ng aking bahay. Ayan, kaya na yung ating sitaw. Mga talong din na puti, na kulay puti. Ito dati na puti, nagkulot-kulot na yung kanilang dahon. So pinutol na po natin yung mga nagkulot-kulot niyang dahon. So ngayon nagpanibago silang tubo uli. Ayan, nag-fresh uli yung kanilang mga dahon. So may magbubunga na rin. Ayun, puti na kulay. Ay, yung kulay puti yung kanyang bunga. Then nilagyan din po natin ng Carabao manure yung
gilid-gilid ng kanilang puno at nilagyan po natin ng abono kanina. So yan, para magbunga sila ulit. So yan po yung ating mga sitaw. Mga haba po ito na binili ko rin sa Home Depot. So dito naman po sa ating loob ng bahay, dito talaga sa ating garden. So silip muna tayo sa alaga kong bato-bato. Kasalukuyan mo, naglilimlim. Tinakpan ko yung kanyang pugad dahil ano daw, maselang ito pagka naglilimlim. Dapat daw nasisilip yung itlog. Kasi nakailang itlog na siya, hindi natutuloy. So ito naman yung dalawang lovebird na hanggang ngayon hindi pa sila tumadami. Hindi yata sila love. Ayan, tapang sila sa itong kulay ito kasi yung kanyang mata ay kulay red. Ayun yung lalaki, yung kulay green. Yan, dito na po tayo sa ating main garden. Ngayon ang ating mga pananim na cereal. Nagsubukan ulit yung kanilang dahon dahil nga may nilalagay tayo mga Carabao manure. Pataba. Ayun ang bunga nila. Ito yung San Francisco naman ni Mrs. na nakahalo sa ating mga garden. Ayan. Ang mamahal po niyang ibinili ito, 200 po ata. Dati mga sinaunang halaman ko, nasa bakod lang yan. Okay, napakamahal. Mula nung mag-lockdown, naglabasan na yung mga halamang na common lang na tinatanim noon. So dito meron po tayong mustasa. Puno rin ng puno rin ng ilalagyan kong mga dumi ng mga manok. Yung manok ng alaga ko. Sili pang sigang. Nakalagay po. Kung nakikita nyo po, nakasabit kasi nga po yan yung mga manok na yan. Sila ang kumakain ng ating mga pananim. Ayan, mga alaga ko to. Napaganda ng ating mustasa. Siling pansigan, daming bunga. So ito yung ating mga kangkong. Sitaw, ayan. Pag nagbunga ito, mahaba. Ito po yung mga binibilit ng mga ayan. Ito na po yung kangkong na nakatanim. So kaya po hindi basta-basta ang kangkong to na galing lang sa bukid. Talagang nakakultured dito. So yan, binibili ko yan. Ang dami oh. Kaya naging green yung ating kapaligiran. Ayan. So ating mga ampalaya, ayan, may bunga na naman. Ito yung mga mustasa ko pala, yan yung mga buto. Dahil kung tinamin yung mga bagyo beans. Ito yung sitaw na nakatanim sa labas. Saka yung cucumber na pipino. Yan. Kaya lang nagtanim ako nito, namatay siya. Lapad na po yung dahon na yun. Ayan. Chinese kangkong daw ang tawag ko. Ito naman yung ating bonsai na sili. Pwedeng gawing flower base. Hindi bunga, may hinog pa. Ayan, nakahang din po. Lahat po ng ating pananim nakahang kasi nga po yung mga manok nating alaga
sinisira. Ito nga oh, naisahan ako nila oh, nakapasok sila, nakakulong na, pumasok pa sa loob. So yan, pinagtutupa yung katawan ng ating pananim na ampalaya. Yan, nalantana, wala na. Ganda ng mustasa. Yung mga pananim ni Mrs. Yan, mga kangkong din yan. Sa paligid-ligid ay puno ng kangkong. Yan. Ito yung ating ampalaya. Nakagawa na po tayo ng bigit. So ito na po yun. Yan, binibilad ko para talagang tumubo po yung kanyang buto. Sari-sari po yung ating mga pananim to. Patola naman po ito. Ayan, kung napapansin nyo, merong screen kasi nga po nilulundagan ng mga manok. Kaya yun nga, nasira yung ating isang ampalayo. Sayang. Ayan, may screen. Ito, hindi ko pa napapamili ng screen nga ako dahil hindi pa ako makapunta sa bayan. Ayan, pina-plastic ko naman yung mga bunga kasi mayroon naman po kasi naninira na kulay dilaw na maliliit. Pagka natusok, wala yun, masisira na po yung pananim natin. Yung mga bunga. So ang ganda oh. Ganda ng dahon ng ating ampalaya. Tingnan nyo, kung walang screen, walang protection, di na nakain na po itong ating pananim. So dito nagtanim din po tayo ng subukan natin yung Baguio beans. Kaya lang wala pong tumutubo. Ganda pa ng kanyang bulaklak na kulay puti. Ito yung masarap na kumbaga kulot kanila sa ampalaya. Ito yung masarap na sardinas or tinapa. Sahog nito yung tinapa dito. Kamatis or inihaw na bangus yung maliliit at saka kunin ito ay sarap. Masipag lang pong magtanim, hindi ka po labas ka lang dito, gusto mong mamita, so may uulanin ka na. So yan, meron pang isang bunga dito. Ayan, pinaplastic ko talaga para ano sa, ayan may daming mga lumilipad na naman. Ayan, ang ganda ng ating kangkong. Diba? At least alam natin kung saan nanggagaling ito yung aming kinakain. Ayan, yung may putol na yan dahil na-harvest na namin, kinuha na namin yan, magsasanga na naman uli. O hindi ka nabibili sa bahayan ng mga kung magsisigang ka, sinigang, mapipitasan ka na. Let's make a green.
ating mga Rhode Island na yan, chicken. Red Rhode Island tawag. Ito kanilang inumin yan, nilalagyan po tayo natin ng ano yan, ng vitamins, sabit, dahil mo po ng direkta sa lupa. Ayan, pag nagkalkal sila matutunan ng lupa. Naman po nito, hindi na tayo ng mga kaning lamig na hindi na nakakain sa mga tutong. So ang ginagawa po namin ay naluwan ko ng kanin yung kanilang feeds para hindi masayang yung mga tutong na kanin. So yan na. Bali to 6 na black at saka red. Maliit pa sila. Salamat sa mga sumusuporta sa akin, mga viewers. Salamat sa inyo. Yun nga pala, yung hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe lang po kayo sa aking channel at huwag kalilimutang pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga video na ginagawa araw-araw na. So happy Sunday po sa ating lahat, magandang umaga po at God bless po sa ating lahat. Ito po yung ating content ngayon tungkol sa ating mga halaman, gulay, pananim at gulay. So maraming salamat po sa pagsama sa akin at sa pagsama sa suporta. So mega love shoutout po sa ating lahat. Thank you.